Magandang umaga po sa ating lahat. Ating tutunghayan ngayon ay ang nasusulat sa ikalawang kronika, kabanata 20 at talata 21. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh. Dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan, inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh. Ang kwento ni Haring Jehoshaphat ay isang perpektong halimbawa ng kapangyarihan ng pasasalamat sa Diyos ng pauna, bago pa man dumating ang kasagutan sa iyong panalangin para sa tagumpay. Nang humarap siya sa pagsalakay ng 3 hukbo ng kaaway, kakaiba ang kanyang estratehiya sa labanan. Itinalaga ng hari ang mga awit upang manguna sa hukbo na umaawit ng papuri sa Panginoon dahil sa kanyang banal na kadakilaan. Ito ang kanilang awit: magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Sang-ayon ka ba sa kakaibang parang ito ng pag-ayos ng isang hukbo? Isipin mo na lamang ang nasa isip ng mga kaaway nang makita nilang pinangungunahan ng hukbo ng Israel ng mga manunugtog ng alpa at mga trompeta. Tiyak na nagtataka rin ng mga awit kung ano ang nangyayari. Ngunit pinaalahanan sila ni Jehoshaphat na ang labanan ay pag-aari ng Diyos, at kung sila'y naniniwala sa Kanya, sila'y magtatagumpay. Kaya't nagawa nilang magpasalamat sa Diyos ng pauna para sa kanilang darating na tagumpay, at ipinakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng paglalagay ng koro sa unahan ng hukbo. Ang panalangin at pagpupuri ay pagpapahayag ng pananampalataya. Kapag sinabi mo, Diyos, salamat po sa pag-aayos ng aking pagkakautang, salamat sa paghilom ng aking sakit, salamat sa paglutas ng alitan na ito, iyon ay ang pagpasasalamat sa Kanya ng pauna. Ipinapakita ang tunay na pananampalataya ay kapag nagpapasalamat ka na bago pa dumating ang tagumpay o kasagutan. Narito ang kapangyarihan ng pagpapasalamat sa Diyos bago mo pa makita ang iyong tagumpay. Sa mismong sandali na sila'y nagsimulang umawit at magpuri, pinasimula ng Panginoon na maglaban-laban ang mga hukbo ng Amon, Moab at bundok ng Seir laban sa isa't isa. Yan po ay nakasulat sa ikalawang kronika, kabanata 20 at talata 22. Hindi man lamang gumalaw ang hukbo ni Jehoshaphat maliban sa pagtugtog ng kanilang mga instrumento. Paano nila naipanalo ang labanan? Nagpasalamat sila sa Diyos ng pauna. Naniwala silang iingatan sila ng Diyos at ililigtas mula sa kanilang mga kaaway. Ipinakita nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang ayos ng pakikipaglaban. At pagkatapos ay nasaksihan nila kung paanong ibinigay ng Diyos ang kanilang tagumpay. Kailan ka magsisimula magpasalamat sa Diyos para sa iyong tagumpay? Marahil matagal mo nang ninanais ang isang bagay sa iyong buhay, ngunit panay pakiusap lamang ang iyong ginagawa. Maaring sinubukan mo pang makipagpalitan, mangako o pilitin ang Diyos na magsabi ng oo. Nais ng Diyos na magdala ng tagumpay sa ating buhay at inaanyayahan niya tayong magtiwala at manampalataya sa Kanya. Tayo ho ay manalangin. O Diyos na mahabagin, unay nagpapasalamat na po agad kami sa kaganapan ng aming mga panalangin, sa pandinig nito upang mahango kami sa aming kalagayang pang-pinansyal, moral, emosyonal, pisikal at iba pang hamon o gyera na aming hinaharap. Umaawit na po kami sa inyo ng papuri na kami inyong isasalba at ipapanalo, at higit sa lahat ay ingatan. Sa iyo kami po ay nananampalataya sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.